tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Matagumpay na napaurong ng sandatahang lakas ng Yemen ang mga puwersang Houthi matapos ang serye ng mararahas na pag-atake sa lalawigan ng Taiz. Ayon sa mga opisyal na ulat, ang mga pag-ataking ito ay tahasang nakatuon sa mga sibilyang pamayanan, gayon din sa mga estratehikong posisyon ng militar sa rehiyon. Agad na rumesponde ang pambansang hukbo upang protektahan ang mga inosenteng mamamayan. Sa ulat na nakalap mula sa mga lokal na awtoridad sa Taiz, muling ipinakikita ang patuloy na karahasan ng grupong Houthi na itinuturing ng marami bilang isang armadong milisya. Ang kanilang mga opensiba ay hindi lamang nakatuon sa mga sundalo kundi maging sa mga sibilyang naninirahan sa paligid. Ang sunod-sunod na pag-ataking ito ay nagdulot ng matinding pangamba sa buong lalawigan ng Taiz sa mga nakalipas na oras. Partikular na tinarget ng pambobomba ng milisya ang nayon ng Al-Maqsab na matatagpuan sa bahagi ng Al-Ataka sa distrito ng Mauza. Ayon sa mga lokal na saksi, gumamit ang mga rebelde ng mabibigat na armas upang paulanan ng putok ang naturang pamayanan. Ang mabilis at walang pakundangang pag-ataking ito ay nagdulot ng malaking takot sa mga residente na napilitang maghanap ng ligtas na masisilungan sa gitna ng kaguluhan. Kabilang sa mga pangunahing estrukturang napinsala sa pambobomba ang Al-Jil Al-Jadid School, ang paaralang ito na nagsisilbing sentro ng edukasyon para sa mga kabataan ay direktang tinamaan ng mga bala ng artilyerya ng mga rebelde. Bagamat nagtamo ng matinding pinsala ang gusali ng paaralan, mapalad namang walang naitalang nasawi o nasugatan sa mga mag-aaral dahil sa mabilis na paglikas bago pa man magsimula ang matinding pag-atake. Hindi pa nakakabawi ang mga mamamayan mula sa pag-atake sa paaralan ng makalipas lamang ang ilang oras, binalingan naman ng milisyang Houthi ang isang lokal na moske sa parehong lugar. Ang banal na lugar na ito ay binomba rin na nagresulta sa pagkawasak ng ilang bahagi ng estruktura. Ang sunod-sunod na pag-atake sa mga pampublikong pasilidad ay nagdulot ng panibagong pangamba sa mga residente ng lugar. Ayon sa mga analista at lokal na pinagkukunan, ang ganitong uri ng estratehiya ay matagal nang iniuugnay sa mga operasyon ng Houthi. Ilang paaralan, lugar ng pagsamba at mga tirahang komunidad ang naiulat na napinsala sa mga sagupaan, dahilan upang lalo pang lumala ang kalagayan ng mga sibilyan. Patuloy namang nananawagan ng internasyonal na komunidad na igalang ng lahat ng panig ang mga batas ng digmaan at protektahan ang mga sibilyan. Samantala, lumawak din ang labanan patungo sa hilagang silangang prente ng lungsod ng Taiz. Dito ay nagkaroon ng matinding engkwentro sa pagitan ng mga puwersa ng gobyerno at ng mga rebeldeng Houthi. Sinamantala umano ng mga rebelde ang kadiliman upang maglunsad ng sorpresang pag-atake, ngunit nakahanda ang mga sundalo ng Yemen na nagbabantay sa mga estratehikong bulubundukin upang depensahan ang kanilang mga posisyon. Sa hilagang silangang prente, gumamit ang milisyang Houthi ng mga katamtamang uri ng armas at mga bala ng mortar upang bombahin ang mga posisyon ng militar. Ang walang humpay na pagpapaputok ng mortar ay naglayong pahinain ang depensa ng hukbo at bigyang daan ang kanilang mga puwersa na makapasok sa lungsod. Gayunpaman, nanatiling matatag ang depensa ng sandatahang lakas sa kabila ng sunod-sunod na pambobomba mula sa iba't ibang direksyon. Ayon sa ulat na ipinadala ng isang opisyal ng militar sa Yemeni News Agency o SABA, ang mga posisyon ng hukbo sa mga burol ng Al-Wakil at Al-Mushke ang pangunahing tinarget ng mga mortar ng Houthi. Ang dalawang burol na ito ay mahalaga dahil sa kanilang lokasyong nakatanaw sa malaking bahagi ng hilagang bahagi ng lungsod, kaya naman patuloy itong pinagtatalunan ng magkabilang panig upang makakuha ng taktikal na bentahe sa labanan. Sa kabila ng tindi ng pambobomba at paggamit ng mga katamtamang armas ng mga Houthi sa Al-Wakil at Al-Mushke, kinumpirma ng opisyal ng militar na walang nasugatan o nasawi sa hanay ng mga sundalo ng pamahalaan. Ang maayos na pagkakapwesto ng mga depensa at pagkakaroon ng mga ligtas na bunker ay nakatulong upang maprotektahan ang mga tropa at mapanatili ang kanilang kakayahang lumaban. Hindi hinayaan ng sandatahang lakas ng Yemen na manatiling walang tugon ang mga pag-atake ng Houthi. Agad silang naglunsad ng mabilis na kontra-atake upang patahimikin ang mga pinagmumulan ng putok ng kalaban. Gamit ang kanilang sariling artilyeriya, tinarget ng hukbo ang mga posisyon ng pagpapaputok ng milisya upang mapilitan silang umatras at mabawasan ang patuloy na banta sa mga posisyon ng pamahalaan sa rehiyon.
Tinarget ng ganting salakay ng militar ang mga posisyon ng pagpapaputok ng milisya na matatagpuan sa Softel at sa paligid ng International Hospital. Ayon sa mga ulat, ginagamit umano ng mga Houthi ang mga lokasyong ito bilang mga posisyon ng pagpapaputok habang tinatarget ang mga bahagi ng lungsod. Ang ganting atake ng hukbo ay naglayong pahinain ang kanilang kakayahang magpaputok habang iniiwasang madamay ang mga karatig na pasilidad ng sibilyan. Dahil sa mabilis na tugon ng militar ng Yemen na iulat na napahina ang pagpapaputok mula sa Softel at sa paligid ng International Hospital. Gayunpaman, nagpatuloy ang mga engkwentro sa iba pang bahagi ng lungsod. Ang tunog ng palitan ng putok ay narinig sa buong magdamag habang ang magkabilang panig ay nagpupumilit na mapanatili o makuha ang kontrol sa mga estratehikong posisyon sa lalawigan. Bukod sa Hilagang Silangan, sumiklab din ang matitinding labanan sa Haifa Front na matatagpuan sa timog silangan ng Taiz. Ang prenteng ito ay kilala sa mabubundok na lupain na nagpapahirap sa mga operasyon ng militar. Ngunit hindi ito naging hadlang sa sandatahang lakas ng Yemen upang harapin ang mga sumusulong na puwersa ng Houthi na nagtangkang makapasok sa timog na bahagi ng lalawigan. Ayon sa mga ulat mula sa Haifa Front, sumiklab ang mga labanan sa ilang mahahalagang posisyon kabilang ang Airem at Al-Mafalis. Ang mga lugar na ito ay naging sentro ng marahas na engkwentro sa pagitan ng dalawang puwersa. Sinubukan ng mga Houthi na basagin ang linya ng depensa ng pamahalaan ngunit sinalubong sila ng matinding pagtutol mula sa hukbo. Bukod sa Airem at Al-Mafalis, lumaganap din ang bakbakan sa Said Taha Hill, Alabliya at Al-Mansara. Sa mga lugar na ito, ang labanan ay kinasangkutan ng paggamit ng magagaan, katamtaman at mabibigat na uri ng armas. Ang ingay ng mga automatikong riple at pagsabog ng mga bala ng artilyerya ay umalingaw-ngaw sa buong kabundukan habang ang magkabilang panig ay nagpapalitan ng matitinding putok sa loob ng maraming oras. Kinumpirma ng mga lokal at militar na pinagkukunan ng matagumpay na napigilan ng sandatahang lakas ang malawakang pag-atake ng Houthi sa Haifa. Sa pamamagitan ng koordinasyon ng mga unit at matatag na depensa, nagawa nilang harangan ang mga pagtatangka ng milisya na makapasok sa kanilang mga posisyon. Ang taktikal na bentahe ng hukbo sa kabundukan ay naging mahalagang salik upang mapanatili ang kontrol sa mga lugar na kanilang ipinagtatanggol. Dahil sa matinding depensa at ganting atake ng militar, napilitang umatras ang mga puwersang Houthi mula sa ilang bahagi ng kanilang sinalakay ng mga posisyon. Naiulat din ang pagkasira ng ilang kagamitang pandigma ng milisya at pagkakaroon ng mga kaswalti sa kanilang hanay, bagamat wala pang malinaw na bilang na independiyenteng nakumpirma. Ang kabiguang makalusot sa depensa ng hukbo ay itinuturing na isang dagok sa kanilang opensiba sa timog silangang bahagi ng Taiz. Sa kasalukuyan, patuloy na tinutugunan ng sandatahang lakas ng Yemen ang mga natitirang posisyon ng pagpapaputok ng milisya. Pinananatili ng hukbo ang mataas na antas ng kahandaan upang pigilan ang anumang susunod na pag-atake. Tiniyak ng mga komandante sa rehiyon na mananatili silang alerto upang ipagtanggol ang kanilang mga posisyon at protektahan ang mga mamamayan laban sa panibagong karahasan. Bilang pagtatapos, ang matagumpay na pagpigil sa mga pag-atake sa Taiz ay nagpapakita ng patuloy na determinasyon ng sandatahang lakas. Habang nananatiling marupok ang sitwasyon sa rehiyon, patuloy ang pagsisikap ng mga puwersa ng pamahalaan na pigilan ang panibagong opensiba at mapanatili ang seguridad ng mga sibilyang naninirahan sa mga lugar na apektado ng labanan. Kinumpirma ng Air Force ng Ukraine na opisyal na nilang itinigil ang paglalabas ng araw-araw na datos ukol sa mga napatalsik na missile ng Russia. Ang hakbang na ito ay bunsod umano ng mga negatibong ulat ng lokal na media na sinasabing nakaaapekto sa morale ng bansa. Ayon sa pamunuan, ang pagpapakita ng mababang interception rate ay maari lamang umanong gamitin ng kalaban para sa kanilang sariling propaganda sa digmaan. Si Yuri Ignat, ang kilalang tagapagsalita ng Air Force Command ng Ukraine, ang nagpatunay sa naging desisyong ito noong ika-13 ng Agosto. Sinabi niya na hindi na isasama sa kanilang araw-araw na ulat ang bilang ng mga ballistic missile na pinakawalan at matagumpay na hinarang. Ang huling beses na naglabas sila ng detalyadong impormasyon ay noong ika-8 ng Agosto bago tuluyang ipatupad ang bagong patakaran. Ipinaliwanag ni Ignat na ang desisyong ito ay nag-ugat sa sunod-sunod na balita na may mga negatibong pamagat mula sa mga lokal na mamamahayag. Binigyang diin ng mga ulat na ito na nahihirapan ng air defense ng Ukraine na harangin ang mga sopistikadong ballistic missile ng Russia. Sa isang partikular na insidente, walang kahit isang missile ang naiulat na napabagsak sa gitna ng pag-atake. Inihayag ni Ignat ang kanyang matinding pagkadismaya nang ilabas ng media ang ulat na wala ni isa sa 28 missile ang napatalsik ng kanilang hukbo.
Mabilis itong inilathala ng mga lokal na media outlets sa Ukraine gamit ang mga negatibong headline. Ayon sa kanya, ang mga ganitong balita ay madaling kinokopya ng panig ng Russia upang ipagmalaki ang kanilang tagumpay at kutsain ang depensa ng Ukraine sa digmaan. Gayunpaman, ang desisyong ito ay umani ng matinding pambabatikos mula sa iba't ibang sektor at mga eksperto sa Ukraine. Marami ang nagbabala na maaari itong magtakda ng isang masamang halimbawa sa hinaharap kung saan ang mahahalagang impormasyon ay unti-unting itatago sa publiko sa ngalan ng pagkontrol sa impormasyon. Nangangamba sila na ang kawalan ng transparency ay maaring magdulot ng mas malaking pinsala sa kredibilidad ng pamahalaan at militar. Ayon kay Oksana Romanio, pinuno ng Institute of Mass Information sa Ukraine, ang pagkawala ng mga opisyal na linya ng komunikasyon ay lubhang mapanganib para sa bansa. Kapag kulang ang mapagkakatiwalaang impormasyon, mabilis na napupuno ang puwang ng mga tsismis, haka-haka at maling balita. Maaari itong magbunga ng mas malalim na kawalan ng tiwala ng mga mamamayan sa kakayahan ng kanilang sariling sandatahang lakas. Bagamat ganap na kinikilala ni Romaniuk ang karapatan ng pamahalaan na maglihim ng ilang impormasyon sa panahon ng digmaan para sa seguridad, naniniwala siya na may limitasyon ito. Ang mga datos na may direktang epekto sa kaligtasan ng lipunan ay hindi dapat itago dahil lamang sa takot sa mga negatibong pamagat. Ang katotohanan aniya ay mas mahalaga kaysa sa pagpapanatili ng magandang imahe ng militar sa publiko. Maraming mamamayan sa mga plataporma ng social media ang nagpahayag din ng katulad na pagkabahala sa naging opisyal na pahayag ng tagapagsalita. Sa ilalim ng mga post ni Ignat, binatikos ng mga netizen ang tila pag-iwas ng militar sa pananagutan at pagiging bukas sa publiko. Para sa kanila, ang pagtatago ng katotohanan ay hindi makatutulong kundi lalo lamang magpapasidhi ng takot sa tuwing tutunog ang mga sirena ng air raid sa bansa. Nagbigay rin ng mahalagang opinyon si Taras Yemchura, isang eksperto sa depensa mula sa Better Regulation Delivery Office ng Ukraine. Sinabi niya na alam naman ng mga tao na kapos sa bala ang kanilang air defense laban sa mga ballistic missile ng Russia. Naniniwala siya na ang pinakamainam na paraan upang mapanatili ang katatagan ay ang pagkakaroon ng tapat na talakayan sa publiko sa halip na itago ang realidad sa kanila. Bilang tugon sa mga batikos, nilinaw ni Ignat na ang pangkalahatang bilang ng mga missile na ipinutok ng Russia ay ilalabas pa rin buwan-buwan sa publiko. Tiniyak din niya na walang magiging pagbabago sa mga agarang babala na ipopost ng Air Force sa social media kapag may nagaganap na pag-atake. Ang mga babalang ito ay mananatiling aktibo upang gabayan ang mga mamamayan patungo sa mga ligtas na silungan. Ang isyong ito ay nagaganap sa gitna ng matinding kakulangan ng Ukraine sa mga advanced na interceptor missile para sa Patriot system na ibinigay ng kanluran. Dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng Russia, mabilis na nauubos ang mga mamahaling interceptor missile na ito. Dahil dito, lalo nitong pinahihirapan ng Ukraine na ipagtanggol ang kanilang mga lungsod laban sa mabilis at mapanirang ballistic missile attacks ng kalaban. Upang matugunan ang krisis na ito, inihayag kamakailan ni Pangulong Volodymyr Zelensky na mayroon na silang kasunduan sa Estados Unidos para sa karagdagang suporta. Ayon sa kanya, magpapadala ang Amerika ng mga karagdagang Patriot missile buwan-buwan upang mapalakas ang kanilang depensa. Gayunpaman, hindi binanggit ng Pangulo kung ilang interceptor ang ipapadala sa kanila bawat buwan dahil na rin sa mga isyung pangseguridad. Samantala, ayon sa pagsusuri ng Institute for the Study of War o ISW na nakabase sa Amerika, binabago na ng Russia ang kanilang taktika sa paggawa at paggamit ng armas. Nakatutok ngayon ang Moscow sa paglikha ng mga sandatang pangmalayuan na may kakayahang lumusot sa depensa ng Ukraine ng mas madali. Sinasamantala ng Russia ang kasalukuyang kahinaan at kakulangan sa bala ng mga air defense system ng kanilang katunggali sa digmaan. Bukod sa pagbabago ng taktika, patuloy din ang mabilis na pagtaas ng kapasidad ng Russia sa paggawa ng mga sopistikadong missile sa kanilang bansa. Sa kabila ng mga parusang pang-ekonomiya mula sa kanluran, nagawa pa rin ng kanilang mga planta na mapabilis ang produksyon. Ipinapakita nito na ang industriya ng depensa ng Russia ay nakaangkop na sa mahabang digmaan at handang magbuhos ng mas maraming armas sa labanan. Kinumpirma ni Vadim Skibitsky, ang bisepinuno ng Military Intelligence ng Ukraine, na ang produksyon ng mga pangunahing missile ng Russia ay lumampas sa kanilang plano ng 10 hanggang 40%. Ang ilang partikular na modelo tulad ng KH-35 missile ay umabot pa umano sa 200% ng itinakdang target na nagpapakita ng mabilis na pagtaas ng kapasidad ng kanilang industriya ng depensa.
Ang KH-35 ay isang uri ng anti-ship missile na maaari ring gamitin laban sa mga target sa lupa at ang mabilis na pagdami nito ay nagbibigay sa Russia ng mas malaking kakayahan sa pag-atake. Ang ganitong antas ng produksyon ay nagpapakita na ang mga hilaw na materyales at teknolohiya ay patuloy na nakararating sa Russia sa kabila ng mga pagtatangka ng komunidad ng daigdig na hadlangan ang kanilang mga linya ng supply. Higit pa rito, mabilis ding natapos ng Russia ang kanilang taunang target sa paggawa ng mga hypersonic Zircon at supersonic Onyx missile sa loob lamang ng 7 buwan. Nakagawa na umano sila ng 33 Zircon at 60 Onyx missile na kilala sa kanilang mataas na bilis at sa hirap na maharang ng mga air defense system. Ang mga advanced na armas na ito ay patuloy na nagaging malaking banta sa mga estratehikong lokasyon ng Ukraine. Sa gitna ng mabigat na sityong ito, nagpahayag ng kumpiyansa si Pangulong Zelensky sa isang panayam kamakailan sa media. Sinabi niya na kayang pabagsakin ng Ukraine ang lahat ng ballistic missile ng Russia kung ibibigay lamang sa kanila ang kahit 10% ng kabuuang inventaryo ng Patriot interceptors ng Estados Unidos. Ang pahayag na ito ay isang malinaw na panawagan sa mga kaalyado na bilisan ang pagpapadala ng karagdagang tulong militar. Ang kontrobersyang ito sa pagtatago ng datos ay nagpapakita ng lumalalim na hamon sa aspeto ng impormasyon sa gitna ng matinding digmaan. Habang sinusubukan ng militar na mapanatili ang morale ng bansa, nahaharap naman sila sa panganib ng pagkawala ng tiwala ng sarili nilang mamamayan. Ang tamang balanse sa pagitan ng seguridad ng Estado at pagiging bukas sa katotohanan ay nananatiling isa sa mga pinakamahirap na desisyon para sa Ukraine. Sa pagpapatuloy ng labanan, ang desisyong ito ng Air Force ay patuloy na babantayan ng mga eksperto at mamamayan sa buong mundo. Ang kakayahan ng Ukraine na ipagtanggol ang kanilang himpapawid ay hindi lamang nakasalalay sa dami ng mga missile at interceptor na mayroon sila, kundi maging sa tiwala ng publiko sa kanilang pamahalaan at sandatahang lakas.